Magandang araw mga binibini at Ginoo. Ako po ang inyong tagapag-ulat ngayong araw. Ako po si Miss Janea B. Quezon at ang paksang ating tatalakayin ay ang mga lapit at pagdulog, tugon sa mga teorya at simulain. Bago natin talakayin ng ating paksa, bigyan muna natin ng kahulugan kung ano nga ba ang lapit. Ang lapit ay isang tiyak na pananaw o paraan ng pagtingin sa isang paksa na nagbibigay diin sa partikular na aspeto o tema. Ang pagdulog naman ay isang sistematikang pamamaraan o proseso ng pagtugon sa isang problema o issue. Ngayon naman, talakayin natin ang teoryang batay sa gawi o behaviorist. Noong 1968 taon, binigyang diin ng behaviorist na si Skinner ang kahalagahan ng pagganyak, pagsasanay, at pagpapatibay upang malinang ang intelektual na kakayahan sa wika ng mga mag-aaral. Ayon kay Skinner, mahalaga ang pagbibigay ng sapat na motibasyon upang hikayatin ang mga mag-aaral na matuto. Ang pagkakaroon ng layunin at interes sa pag-aaral ng wika ay nagiging sanhi ng mas malalim na pag-unawa at mas aktibong partisipasyon. Sunod naman nating talakayin ang teoryang batay sa kalikasan ng mag-aaral. Dito naniniwala si Chomsky na likas sa mga bata ang pagkatuto ng wika. Nagaganap ito sa pakikipamuhay ng isang bata sa kanyang sosyal na komunidad. Ang mga pag-uusap, kwento, at aktibidad sa kanilang komunidad ay nagsisilbing konteksto kung saan nahuhubog ang kanilang kasanayan sa wika. Halimbawa na lamang nito ay ang isang aralin sa siyensya. Maaaring hilingin ng guro sa kanyang mga mag-aaral na magsagawa ng eksperimento upang matutunan ang mga konsepto ng agham. Sa halip na basta-basta na lamang silang makinig sa lecture. Sa ganitong paraan, mas nagiging makabuluhan ang kanilang pagkatuto at nakikilala ang natatanging estilo ng pag-aaral. Pangatlo sa mga teorya ay ang teoryang cognitive. Sa teoryang cognitive, habang ginagamit ng tao ang wika, nakagagawa siya ng pagkakamali at natututo. Sa proseso ay nakabubuo siya ng tuntunin sa paggamit ng wika. Kapag ang isang tao ay nagkamali sa gramatika, pagbabaybay o paggamit ng wika ay nagiging sanhi ito ng pagsusuri at pag-unawa sa tamang paraan ng paggamit ng wika. Ang huling teorya ay ang teoryang makatao o humanist. Dito isinasaalang-alang ang payapa at positibong saloobin ng mag-aaral sa classroom upang maging lubos ang pagkatuto niya ng wika. Sa isang suportadong kapaligiran, nagiging mas bukas ang mga estudyante na makipag-usap, magtanong at magpahayag ng kanilang mga ideya o opinyon na mahalaga sa pagkatuto ng wika. Isang halimbawa nito ay maaaring hikayatin ang mga mag-aaral na sila ang pumili ng kanilang mga proyekto o paksa sa aralin na nagbibigay diin sa kanila na mas maging masangkot at magkaroon ng motibasyon sa kanilang pagkatuto.